I hope na yung ating puso't isipan sa awitin na napakinggan po natin. At lahat po tayo tumayo, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng gawain po natin ngayong hapon. Tawagin po natin ang magbibigay sa atin ng salita ng Diyos, Pastor Rick Belmonte. Alright, tuloy-tuloy na po tayo para hindi tayo gabihin. Meron po sa aming curfew. Ewan ko lang po sa inyo. Alright, gusto ko pong ituloy yung ating pinag-uusapan the last Sunday. In Proverbs chapter 15. Proverbs chapter 15. In verse 33. Are you there? Proverbs chapter 15 verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Pag binasa mo siya, the same thing ang mababasa mo sa chapter 18 verse 12. Sabi niya, before destruction, the heart of man is haughty, proud, prideful. But before honor is humility. Sabi ko nga, yung ating pinag-usapan is humility first before honor. Principles. It's all about principles. Naalala niyo yung unang principles? Wala pong nakaalala, pero papaalala ko po sa inyo. Ang sabi ko, the hardest achievement we could achieve in this life is humility. Naniniwala po ba kayo doon? Ang pinakamahirap i-achieve sa buhay na to, yung tayo ay magkaroon ng humility. No? Yung pagpapakumbaba, because as a human, tayo ay taong punong-puno ng pride. No? Tayo po ay naturally prideful. No? Kaya magandang maunawaan po natin that the hardest achievement that you could achieve in this life is humility. Pero kaya namang i-achieve kung tutuusin. We have the Bible. Ito ang purpose ng ating Biblia. Amen. And then the second thing is, sabi ko, one of the most difficult situation we are facing in this is to control our pride with humility. One of the most difficult situation we are facing in this life is to control our pride with humility. Mahirap din yun. Ito isa sa pinakamahirap nating hinaharap sa buhay na to. Yung punong-puno ka ng pride tapos bigla mong kokontrolin ng pagpapakumbaba, mahirap yon. No? Then the third thing is, riches, wealth, and honor is vanity when there's no humility. Ayan ay patotoo mismo ni King Solomon, the writer of this book, who is Solomon, the wisest and richest man that ever lived. Richest man that ever lived. No? Wala pong nakasurpass yan, walang naka-overcome sa abilidad ni Solomon. Then in Proverbs 19 and verse 11, sabi niya, the discretion of a man deferreth is anger, and it is his glory to pass over a transgression.
So dito naman tayo set ng panibagong principles. Sabi ko the last time, nung nag-end tayo, true honor comes after humility. Yung totoong honor, yung totoong glory, yung totoong karangalan, ay maa-attain natin ito, matatanggap natin ito, pag natuto na tayong magpakumbaba. Diba? Nakainom po ba kayo ng gamot? At parang may mga sakit po kayo. No? Sige po, tayo po isundayin, pumigit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito sa malaya po naming pag-aaral mula sa iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. At patuloy po kami pangunahan sa hapong ito sa pag-aaral po namin. Naway patuloy po namin kayong maitaas, maluwalhati, masambok po namin sa Espiritu at katotohanan. At bigyan mo po ng bukas na puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalo tigit ang ayang mga first-time visitors. Tulungan niyo po na magkaroon ng pangunawa at anumang pong maunawaan ng bawat isa sa amin ngayon ay may sa buhay po namin. Maging ay mga kapatiran, bisita man sa live streaming ay patuloy niyo pong bigyan ng maayos na signal at na may makarating po at maabot ang pangangailangan ng inyong mga anak na sa kanilang tahanan o saan man pong lugar sila naroon ngayon. Una mo po kami, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong lingkod. Gamitin mo po ang kanya-kanya ng Biblia. At ano man pong matutunghayan po namin, maunawaan po namin, ay may sa buhay po namin. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At patawarin mo po kami kung may nakikita mo kayong kasalanan sa aming puso at isipan. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Alright? Please be seated. Alright. Ano sabi ko sa inyo eh. Si Tantan, preacher yan eh, paglaki. Kasi ngayon pa lang, mas maingay na sa akin eh. Sigurado ko magiging preacher yan. Preacher na, singer pa. Kaya, lalo na mamaya, ipagkakaloob nila yan sa Panginoon formally. No? Formally. Alright? The first principle na pag-uusapan natin ngayon is it is an honor. Okay, nung nakaraan, humility. Now, this time is honor. It is an honor for an intelligent person. It is an honor. Nung nakaraan, who could overcome, this time is honor. It is an honor, no? Karangalan sa isang taong matalino person. It is an honor na kaya niya na i-overcome, i-overpower, pagtagumpayan yung kanyang galit. No? Ito'y karangalan. It is an honor. Diba? If you are an intelligent person or you are a man of understanding, you will love honor, of course. Diba? And you will desire to overcome anger. Yung transgression dyan sa talatang binasa natin in Proverbs chapter 19:11, it means a rebellion or simply sin. So, yung taong matalino, nag-iisip, may wisdom, a wise man, gustong-gusto niya ng honor. He loves honor. He always desire to overcome his anger. Amen? Kasi yung galit minsan mahirap po. Mahirap po talaga yan i-overcome. Pag naumpisahan mong magalit, napakahirap itong kontrolin. Pero here's Solomon na nagbibigay sa atin ng biblical advice, spiritual advice, kung paano natin ma-overcome yung galit, yung anger.
Oh? Sabi niya sa Proverbs chapter 15, in verse 18, a wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. No? Yung taong magagalitin, nag-i-stir up, yung nagdadagdag, nagpapainit ng galit at ng pag-aaway, nagpuumpisa ng pag-aaway. No? Pero yung taong mabagal sa pagkagalit, slow to anger, hindi siya magagalitin. No? Siya naman ay nakakapag-appease ng away. Nakakapagpatigil ng away. Are you listening? Let's learn from Solomon. Mag-aral po tayo ng mabuti mula sa sinulat ni Solomon. Sabi ko nga sa inyo, si Solomon, ang pinakamatalinong taong nabuhay sa ibabaw ng lupang ito. We're not better than Solomon. Opo. Makinig na po tayo sa kanya before it's too late. Sabi niya, chapter 16 and verse 32, he that is slow to anger is better than a mighty. Yung taong makupad sa kanyang pagkagalit, hindi siya magagalitin, ay mas mabuti pa siya, he is better than the mighty, mas mabuti pa siya sa taong malakas na tao, just like Samson. Mas mabuti pa yung taong hindi magagalitin sa taong malakas nga, pero magagalitin naman. Are you listening? And he that ruleth his spirit, yung siyang kayang disiplinahin yung kanyang sarili, kaya niyang kontrolin yung kanyang galit, and he that ruleth his spirit, kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili, than he that taketh a city. Kaysa sa taong kaya niyang i-conquer yung buong syudad. Ibig sabihin, kung ikaw man ay city mayor, pero magagalitin ka naman. Talo ka pa nung taong hindi magagalitin, na kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili. Are you listening? Are you listening, husband and wife? Let me talk to you for a while. Ano ang kadalasang pinagtatalunan natin o pinag-aawayan natin sa ating tahanan? Huwag niyo na akong sagutin. Kasi alam ko naman na rin eh. Pero tanungin mo yung sarili mo, ano nga ba yung madalas naming pinag-aawayan? Bakit madali niyang nai-stir up ang galit ko at madali kong nai-pour out yung galit ko sa asawa ko? Sabi ko sa inyo, this principle is, it is an honor for an intelligent person who overcomes his anger. Karangalan sa taong kaya niyang i-overpower yung kanyang galit. Sa taong matalino, kaya niya yung i-overcome. Ibig sabihin, pag hindi mo kayang kontrolin yung galit mo, may kulang. Ibig sabihin, kulang sa wisdom. At sabi ni James, pag kulang ka sa wisdom, ask God. Humingi ka sa Diyos dahil ang Diyos ay kayang magbigay ng wisdom. Because sabi ni Solomon, wisdom is the principal thing. Ang pangunahin sa buhay na ito ay wisdom. Wisdom is the very mind of God. Ibig sabihin kung bakit nagiging magagalitin man tayo dahil nawawalan tayo ng kaisipan ng Diyos. Are you listening? Kaya wag mawaglit sa isip natin ang Diyos. Amen. Tanungin mo sarili mo, husband, bakit ba ako madaling magalit sa misis ko? Kasi naman yung misis ko, pastor
Pagka nagbunga nga, para talagang ang sarap pa. Ikaw naman, ano naman ginagawa mo? Bakit mo nai-stir up yung galit nung asawa mo? Hindi kaya nanggaling din sa'yo yung kanyang ikinagalit? Pero tignan nyo. Ito'y matagal ko nang narinig na prinsipyo sa ating pastor. At dun po naman talaga kami nahubog sa ating church, sa Taguig. No? Sabi niya, sa mag-asawa, walang away kung isa lang ang galit. Alright? Nakikinig kayo mag-asawa? Walang away sa loob ng tahanan kung isa lang ang galit. Kaya pag inunahan ka na ng galit, hayaan mo na siyang magalit mag-isa. Hayaan mo siyang magmukhang ingot sa kanyang galit. Hayaan mo siyang awayin yung hindi naman galit. Ha? Kung hindi ka magagalit at isa lang ang galit, walang away. Ito ang maliwanag na sinasabi sa atin ni Solomon. Amen? Walang away kung isa lang ang galit. Kaya pag naunahan ka na ng galit, huwag ka nang magalit, misis. O naunahan ka na ng galit, mister, huwag ka nang magalit, mister. Pagbigyan mo na ang kanyang galit, naunahan ka na eh. Pero tignan mo. Pag sinalubong mo yung galit na yan, away. Gera patani. Lipad ang kaldero. Lipad ang electric fan. Lipad ang plancha. Lipad yung mga plato. Lipad ang cellphone. Tapos pagkatapos nun, magsisisi ka. Well, sayang naman yung cellphone ko. Mag-aaway na naman kayo. Ikaw kasi. Ayaw na naman. Walang katapusang pag-aaway yan. Pero nung pasimula pa lang, inisip mo na kaagad, it is an honor for a man to cease from his strife. Karangalan sa iyo to, kapatid, kung ikaya mong pigilin ang galit mo. Hindi yan kaduwagan. Pag nasigawan ka ng misis mo, tumahimik ka, hindi yan kaduwagan. Hindi yan karuwagan. Umiiwas ka lang sa away. Ayaw mo ng tahanang maingay. Ayaw mo ng tahanang magulo. Kaya ayaw mong magalit. Amen. Let's learn. Let's study this principle. Isabuhay natin tong prinsipyo na ito. Unawain natin na karangalan sa isang taong totoong matalino. For a wise person, for an intelligent person who overcomes his anger. Na? Pagkakayang-kaya mo nang pigilin yung galit mo, kahit galit na galit ka na, parang gusto mo nang suntukin yung misis mo sa galit mo, at napipigilan mo pa, it is your honor. Are you listening? Karangalan mo to, kapatid. Gera patani. Hindi to Lipad ang kaduwagan. kaldero. Hindi to galit ka na, parang gusto mo nang suntukin yung misis mo bubuhan. But it is an Sa galit mo. honor. Amen. Tingnan nyo, ano ang susi sa mag-asawang lagi na lang nag-aaway? Kasi parehas laging galit eh. Pero pag isa lang, walang away. Amen? I hope naniniwala po kayo sa Biblia. So anong solusyon ang sabi ni Paul in Ephesians chapter 4? Pagka meron ng galit, sabi niya sa Ephesians chapter 4, anong magagawa sa atin ng galit? In verse 31, sabi ni Paul sa taga Epeso,
let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. With all malice is intent to hurt. Yung nagsasalita ka ng masakit, nagagalit ka, pinupur out mo yung wrath mo, nakikipagtalo ka, nakikipag-away ka, nagsasalita ka ng masakit, you intend to hurt your wife, you have the intent to hurt your husband. Sabi ni Paul, tanggalin mo yan, kapatid. Hindi na yan ugali ng isang Kristiyano. Kaya kung iakyat mo sa verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yung banal na Espiritu na nananahan sa katawan mo, kapatid, huwag mong pigatiin, huwag mo siyang pigilin para hindi siya makakilos sa buhay mo. Amen? And in verse 32, sabi niya, instead, ito ang dapat gawin, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So the key in this particular context na sinasabi ni Paul is forgiving one another. Kung sakali man nagkamali na sa iyo yung asawa mong lalaki, kung sakali man nagkamali na sa iyo yung asawa mong babae, kailangan natin magkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa. Nagkamali na nga Sabi niya ni Paul, for the sake of Christ, na siyang nagpatawad din sa iyo o sa akin. Na dahil sa kapatawaran na yan, hindi na tayo pupunta sa impyerno, kundi nagkaroon tayo ng pangako ng langit. Amen? So the key is forgiving one another. Kung nagkamali na, magpatawad. Huwag yung, pinapatawad na kita, pero huwag mo nang uulitin yun Last warning ko sa iyan. Kung hindi, hiwalay tayo! Hiwalay kung hiwalay! Lagi na lang tayong matapang sa paghihiwalay. Sa paghahawan, hiwalay na tayo! Hindi na kita mahal! Kanina lang naggayayakapan kayo, ngayon gagalit ka, hindi mo na mahal. Tapos pagka mamaya magbati na naman kayo. Ba't ka pa magagalit? Ba't ka pa magsasalita ng masasakit? Kung maya-maya, magbabati rin lang naman kayo. Pero tignan nyo, yung mga nasanay mag-away na mag-asawa, hiwalay na ngayon. Bakit? Wala naman silang naririnig na ganito Biruin mo ba? Tapos nilang magkaanak ng 14, saka naghiwalay. Aray ko, bakit na naman yun ang nasabi ko? Hindi compatible Di ba? Bakit laging nag-aaway? Bakit parehas lagi silang galit Walang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga nung pinag-uusapan natin sa church na ito kasi ito'y prinsipyo na mula sa salita ng Diyos. Ito yung magpapatibay sa relasyon natin bilang mag-asawa. Amen? Kaya kailangan natin magkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa. Iwasan mong magsalita ng masakit, kapatid. Ito yung sinasabi ni Paul. Let all bitterness, yung lahat ng kapaitan na yan, yung wrath na yan, yung anger na yan, yung pakikipagtalo na yan, yung pagsasalita ng evil, ng masama, be put away from you. It's not the works of the Holy Spirit anymore. It is the works of the flesh. Amen? Kaya tanggalin po natin, sabi ni Paul. Amen. Let's get
this principle. It is an honor for an intelligent person who overcomes his anger. Amen. Anong sabi ni James? James chapter 1. James chapter 1. James chapter 1 in verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Bakit? For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Are you listening? Sabi ni James, my beloved brethren, naway ang bawat isa ay mabilis sa pakikinig. Alright? Slow to speak. Mabagal sa pagsasalita. And sabi ni James, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, mabilis sa pakikinig, slow to speak, mabagal magsalita, ibig sabihin, mabagal magsalita ng masakit, no? And slow to wrath, mabagal din sa pagkagalit. Bakit? Dahil yung galit ng tao ay wala itong kinalaman sa kabutihan, katuwiran ng Diyos. Wala doon yung katuwiran ng Diyos. Wala doon yung righteousness ng Diyos. Tanungin lang kita, tuwing ikaw ba ay nagagalit, nandun pa rin yung Diyos sa mind mo? Kaya ka ba nagagalit dahil lang dun sa kasalanan o yung galit mo ay personal na sa tao? Kadalasan personal. Kasi kung nagalit lang tayo sa kasalanan, hindi tayo magagalit ng personal sa tao, kundi sa kasalanan lang. Hindi mo makikita yung righteousness ng Diyos sa galit natin bilang tao. Amen. I hope you believe that. Yung galit natin, wala ang katuwiran ng Diyos. Amen. Kaya sabi ni Paul sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. In verse 8. But now ye also put off all this. Ano yun? Pinapaalis na naman ni Paul. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. When you say filthy communication, it is vile communication. Huh? Yung walang kakwenta-kwentang pag-uusap. Walang kabuluhang pakikipag-usap o pakikipag-converse. Diba? Iwasan nyo, sabi ni Paul. Yung klase ng pagsasalitang walang kwenta. Yung nakakagalit, yung nakakapag-stir up ng galit. Bakit? Tingnan mo, balikan natin yung sinabi ni Solomon in Proverbs chapter 13. Proverbs 13. In verse 18. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction.
But he that regardeth reproof shall be honored. Okay, poverty and shame shall be to him that refuseth, that avoideth. Instruction. Instruction is warning or correction. But he that regardeth, he that observe reproof, reproof is correction, shall be honored, shall be glorified, shall be promoted. Amen. So dapat iwasan natin ang pagkagalit. Kundi makinig na tayo habang may nagpapaalala sa atin na katulad ni Solomon. Na every time na merong magko-correct sa atin, pag tumanggap tayo ng correction, sabi doon, it is our honor. Shall be glorified, shall be honored. Kaya nga, ang prinsipyo is it an honor. It is an honor. It is an honor for an intelligent person, for a wise person who overcomes his anger. Kung kaya natin kontrolin yung ating anger, honor mo yan, kapatid. Glory mo yan. Amen. Again, let me talk to you for a while. Husband and a father. You're a husband at the same time, a father in the home. No? Bilang husband at bilang father, ang ating unang responsibility sa ating tahanan, unang-una tayo magpapakita ng submission sa Diyos. Are you listening? Fathers, kayo po ang kausap po. Tayo ang unang-unang magpapakita sa miyembro ng ating pamilya ng pagsasubmit sa ating Panginoon. Amen. Tayo ang unang-unang magpapakita ng pagmamahal sa kanila. Of course, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating pamilya. Tayo din ay responsable na sila ay i-lead sa sentro ng kalooban ng Diyos. Tayo rin mga tatay o tayo mga husband, ang pangunahin na dapat nagtuturo sa kanila or nag-nurture sa kanila or nagtitraining sa kanila, nagdidiscipline sa kanila. It is our responsibility, fathers. It is our responsibility, husband, na mahalin natin unang-una ang Diyos, pangalawa yung ating asawa, pangatlo yung ating mga anak, at dapat lang na ay ilid natin sila sa sentro ng kalooban ng Diyos. Tayo yung pangunahin sa loob ng ating tahanan, mga tatay. It is our responsibility to lead them and teach them. Discipline them. Lalo na yung ating mga anak. Ni Pastor, ayaw naman kasing pumayag ng misis ko, ako didisiplina sa aking mga anak eh. Bakit? Naniniwala ba siya sa Biblia? Naniniwala ba kayo parehas sa Biblia? Bakit hindi kanya papayagan na ikaw ang dumisiplina sa inyong mga anak? Tanungin lang kita, wife, bakit? What is the problem? Kung yung asawa mo, binigyan mo ng authority sa'yo, kaya nga kayo nag-asawa. Hindi mo naman yan kaano-ano. Pero pumayag kang magpakasal dyan sa hindi mo kaano-ano. Bakit? Kasi gusto mong magpakain ng hindi mo kaano-ano. At ikaw ang babae, gusto mong mag-submit sa hindi mo kaano-ano. Yan yung design ng Diyos sa pamilya. Amen. So dapat maliwanag sa atin yung ating responsibility. Husband. Amen.
Dapat maliwanag sa atin ang ating responsibility wife or mothers. Ang inyong pangunahing responsibility ay, of course, mahalin pa rin ang Diyos. Mahalin yung asawa mo. Sabi din, mag-submit sa asawa mong lalaki. Dahil siya ang leader ng iyong buhay, ng iyong tahanan. Ang responsibility, ang sole responsibility mo ay i-assist siya sa lahat ng bagay. Kasi ikaw ay helpmeet, nilikha ka ng Diyos para maging helpmeet ng asawa mong lalaki. An aid, assistant. In the absence of your husband, ikaw yung tatay, yung leader sa inyong mga anak. Pag wala yung asawa mo, ikaw ang magdidisiplina sa inyong mga anak. Pero pag nandyan siya, ipaubaya mo sa kanya ang disiplina. Ipaubaya mo sa kanya ang pagtuturo. Minsan kaya hindi makapagturo yung mga lalaki dahil hindi pinapayagan ng babae. Anong mangyayari doon? Kung ayaw mong pumayag na siya yung leader ng iyong tahanan. Mas gusto mong ikaw ang nasusunod kesa sa husband mo. Anong mangyayari sa inyo? Hindi mo pa rin naunawaan yung iyong responsibility. Ilang beses na nating pinag-uusapan yung ang responsibility ng husband, responsibilities ng wife. Hindi pa rin ba natin naunawaan at hindi pa rin natin matanggap o masunod-sunod yung prinsipyo ng salita ng Diyos? Are you listening? So magkasundo kayo, mag-asawa, magkasundo kayo sa disiplina ng inyong mga anak. Huwag magkahiwalay ang inyong disiplina. Lagi mong itatak sa isipan mo yung principles over emotions. Huwag kang maaawa sa anak mong matigas ang ulo kung mapapalo ng tatay ng tahanan. Huwag kang maawa. Bagkus kausapin mo, anak, alam mo ba kung bakit ka napalo ni tatay? Kasi ganito, kasi ganoon. Katulong ka nga na magpapaliwanag sa inyong anak. Hindi na sabihin mo, saya mo, hindi na natin batiyan si tatay. Nagbibigay ka lang ng double standard sa pamilya. Dapat maliwanag sa atin mga nanay yung ating responsibilidad sa ating mga anak. That in the absence of the leader of the home, tayo yung tatay yung leader. Pero pag nadyan sila, let's submit to their leadership. Siya po ang leader. The man of the home is the leader of the home. Hindi ibig sabihin na siya kahit by all means siya lahat ang masusunod. Siya lang ang responsable sa inyo. Pero pag pinasunod ka niya ng hindi maganda, hiwalay sa prinsipyo ng salita ng Diyos, yun yung mga bagay na pwede mong suwayin. Sabi mo, hindi na yan. Wala na yan sa Biblia ang pinapasunod mo sa akin. Pero as long na siya ay nagsasubmit sa Panginoon, nagsasubmit sa salita ng Diyos, mag-submit ka rin sa asawa mo. Pastor, kasi sabi ko nga sa kanya, dapat siya nag-lead sa amin, kaya ayaw naman niya mag-lead Kaya ako na lang nag-lead. Yan ba talaga yung design ng Diyos? Kung ikaw man, babae, ang mas matured sa asawa mong lalaki, i-push mo siya para mag-mature siya sa kanyang posisyon, sa kanyang kalagayan. Huwag mong tatanggapin na lang na gano'n na siya. Ay, wala nang pag-asa yan. Pastor, wala nang pag-asa yan. Hopeless case na yan. Kapatid, walang hopeless case sa Biblia. Walang hopeless case sa Bible. Walang imposible sa Panginoon.
Kasi Panginoon naman ang nagpapalago sa atin. It is God that added us to the church. Ang Diyos ang nagdagdag sa atin sa iglesia. Ang Diyos ang nagpapalago sa bawat anak niya. Wala tayong kinalaman doon. Tayo ay instrumento lang magturo. Kung ikaw man ay mas matured sa asawa mo, turuan mo lang, i-encourage mo lang kung paano siya magmamatured. At magampanan yung kanyang responsibility bilang leader ng tahanan. Kaya nga mga tatay, napaka-importante na alam natin yung ating pangunahing responsibility. Pag sinabing leader, tayo yung nangunguna sa ating pamilya. Diba? Pag sinabing leader, hindi commander. Hindi taga-utos lang. No? Kundi siya yung leader, siya yung pangunahing nangunguna sa pamilya. Pag sinabi niyang, Sunday ngayon, lahat tayo ay pupunta sa church. Huwag kang mag-iiwan ng anak mo sa bahay. Sa pagkakataon na yan, dapat ikaw ang nasusunod sa tahanan. Amen. Pag sinabi mo, ngayon ay ating family time, lahat kayo ay dapat narito, dapat ikaw tatay ang nasusunod. Alam mo, minsan mas maganda pang pasunurin yung mga anak nating 1-year-old, 2 years old, 3 years old. Excited pa sila sa family time. Ha? Hindi mo pa sila tinatawag, tatanungin nila, family time na? Excited sila sa family time. Pero pag meron kang anak na 18 years old, 19 years old, 23 years old, 24 years old, kinakailangan mo pang i-remind, family time na. Para pa mga bayawak yan, parang hinihila mo sa kuweba ng bayawak. Ang hirap hilahin. Ha? Amen. Napakahalaga yun. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, na mahubog yung ating mga anak sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Fathers, we are the leaders. Let's lead them. Huwag natin pakita sa kanila, huwag nating ipamulat sila, ipamungkahi na lang sa galit. Lagi na lang galit si tatay. Lagi na lang sila nag-aaway ni nanay. So lalaki yung anak mo, magagalitin din. Bakit? Nakopya sa iyo eh. Diba? So lead them. Ibig sabihin, ililid natin sila dun sa sentro ng kalooban ng Diyos. Leader tayo, kapatid. Kaya huwag tayo magpapakita sa kanila na may hawak tayong usok ng sigarilyo. Ano bang magagawa sa atin ng sigarilyo? Nakakatulong ba sa atin yan? So, tanungin lang kita. Meron bang maitutulong sa'yo pag usuing magsusup-sup ka ng sigarilyo? Tell me, meron ba? Wala naman. Magdadagdag lang yan ng sakit sa'yo. Gastos pa. Biruin mo yan, gumagastos ka para magkasakit ka lang. Tapos ang baho mo pa. Biruin mo yun. Tapos yan ang gusto mo bang ganyan yung mga anak mo? Tapos pag nakita mong may hawak ng sigarilyo, Hoy! Bakit ka naninigarilyo? Bata ka pa. Ibig mo sabihin, pagtanda niya, pwede na rin? Hindi ba mas magandang pakita mo, hindi mo dapat gawin yan dahil hindi mo nakitang naghumawak ako ng sigarilyo. Huwag kang mag-inom dahil hindi mo minsan man nakitang may hawak ako ng bote ng alak. Why, we are the leader of the home. Amen. Tapos gusto natin yung pamilya natin, sige, punta kayo sa church. Dito lang ako. Ano ka, hindi ka nangangailangan ng salita ng Diyos? Ikaw pa man din yung leader ng tahanan? Ikaw ang pangunahin nangangailangan ng salita ng Diyos. Pag nawala na yung iyong push sa pagiging leader. Amen. Again, it is an honor for an intelligent person who overcomes his anger. Children, huwag mong kopyahin yung mga pangit na nakikita mo sa tatay mo.
Sabi mo sa sarili mo, paglaki ko, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Pero mas magandang, paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko kasi yung tatay ko, preacher. Yung tatay ko, soul winner. Yung tatay ko, maawit sa choir. Yung tatay ko, nag-a-usher. Ay, gagayahin ko talaga yung tatay ko. Paglaki ko, magpapastor ako. Gagayahin ko yung tatay ko. Hindi yung, paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Lasinggero. Oh, ano? Labang ka? Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano? Sabongero. Oh, magaling yata magsabong tatay ko. Ngayon, nakabili na siya ng TMX. Dating siyang may Pajero. Oh. Yan ang papagaya mo sa mga anak mo? Kapatid? Kaya kayo mga anak, wala kayong ibang responsibility kundi sumunod, mag-submit sa inyong leader. Sino yung leader ng buhay mo? Tatay mo at nanay mo. Amen. Wala kang ibang responsibility kundi mag-submit, sumunod sa iyong mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. You want long life? Honor your father and mother. Honor your parents. It is an honor for an intelligent person who overcomes his anger. Amen. That is the first principle of honor. True honor comes after humility. Principles. And that is the first principle. The second thing, and I'm done. This is the second thing. It is an honor. A second principle. It is an honor for a person who receives corrections. It is an honor for a person who receives corrections. Proverbs chapter 13 and verse 18, the Bible says, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Regardeth reproof. Observe or attend correction. Yung siyang tumatanggap ng turo, tumatanggap ng correction, ay siyang paparangalan. And why do we need to receive correction? Bakit kinakailangan nating tumanggap ng correction? It's simply because wala ni isa man sa atin na isang perpektong tao. Kahit si perpekto, hindi siya perpekto. Pangalan niya lang ang perpekto. No? Kaya lahat tayo ay nangangailangan ng correction. And it is our honor kung tayo ay tumatanggap ng correction. Amen. Kaya nga sabi ko, ito ang trabaho ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yung itama, yung ating tuwing tayo ay nagkakamali. That's why sabi ni Solomon in Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. In verse 11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary in His correction. Huwag tayong manghina sa kanyang disiplina sa pagkukorek sa atin, sa pagdidisiplina sa atin. Why? For whom the Lord loveth. Kung sinong minamahal ng Diyos, He corrected. Tinatama, kinokorek, pinaalalahanan, tinuturuan ng Diyos yung kanyang minamahal. Tulad ng isang, even as a father, the son in whom He delighted. Tulad ng isang ama na natutuwa sa kanyang anak.
nakita niyo ba yung motivation in this passage? Brethren, the motivating factor of this correction is the love of God. Are you listening? Yung motivating factor ng correction is the love of God. That's why it is an honor for us Christians if we receive corrections. Amen? Brethren, we need to be grateful if there's somebody who corrects us. Every time na tayo ay magkakamali at tayo kinokorek, ang motivating factor niyan ay walang iba kundi yung pagmamahal ng Diyos. Minsan bago pa tayo magkamali, may nag-warning na sa atin. Pero dahil sa ating pride, hindi natin ito pinapansin. Lalo na minsan pag mas bata yung nag-warning sa'yo, hindi lang natin siya papansin. Because of our pride. Pero dahil sa pride na yan, minsan dyan tayo nahuhulog sa kasalanan. But let me remind you once again, brethren, whether it is a warning or a correction, the motivating factor of them is the love of God. It's because of the love of God. It is an honor for in our part if we receive correction. Kung tayo'y tumatanggap ng correction, ito'y karangalan sa atin, kapatid. Amen. And a person, of course, a person who don't receive correction is the same person who is disregarding honor. O yung hindi tumatanggap ng correction, siya rin yung nag-disregard, nagbabaliwala sa honor. In Proverbs chapter 29 verse 1, sabi diyan, he that being often reproved, or reprove, is correction. He that being often reproved hardeneth his neck, pero matigas ang ulo, ayaw mong makinig because of your pride, shall suddenly be destroyed. Bigla ka na lang masisira. Ano ang masakit doon? Yung kasiraan na yan ay without remedy. Yun ang nakakatakot noon. May nagko-correct sa'yo pero hindi ka nakikinig, pupunta ka sa destruction. Ganoon lang kasimple yun. Kaya nga, if we used to disregard correction, it will bring us to destruction. And the word is, there's no remedy. No more remedy. Sabi ng Panginoon. Kaya habang nakakapakinig tayo ng warning, habang nakakapakinig tayo ng correction mula sa pulpitong ito, mula sa godly counselor, ay tanggapin na natin dahil karangalan ito para sa atin. Amen. It is an honor for a person who receives correction. I'm almost done. True honor comes after humility. Principles. Dalawang prinsipyo lang pinag-usapan natin. Nung nakaraang Sunday, 3 prinsipyo. It is an honor for an intelligent person. Yan, sabi mo bang matalino ka? A man of wisdom? Ang tanong ko, kaya mo na bang pigilin yung galit mo? Then you're a wise man. Ikaw nga ay isang taong matalino. You have the mind of God. Ikaw ba yung tao na tumatanggap ng correction? Because it is an honor for a man who receives corrections. Amen. Question. What is mean? Honor. Anong ibig mong sabihin? Anong pagkakaunawa mo sa honor? Honor is glory.
Ha? Naniniwala ka ba sa honor? Are you a man of honor? Ha? How do you overcome your anger? Paano mo nakokontrol yung anger mo? Are you wise enough to control your anger? Are you a person who always receives corrections? Amen. Again, true honor comes after humility. Lahat ng yan ay makukuha natin pagkatapos natin matutong magpakumbaba. Ay, sabi ko nga lagi kong sinasabi sa mag-asawa, at lagi naman, ito naman ay naobserbahan ko noon pa. Walang ibang dahilan na naghihiwalay yung mag-asawa. Mag-asawa, walang ibang dahilan kundi pride. Kundi pride. No? Pride lang ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Hiwalay kung hiwalay! Laging bibig natin yan eh. It is pride. Hindi na kita mahal. Lumayas ka sa bahay ko. Teka, hindi mo bahay ito. Bahay namin to. Ikaw ang lumayas. Biruin mo yun. But it is an honor for a man to cease from strife. Think honor. Think humility and honor. Honor comes after humility. You want honor? Gusto mo makatanggap ng honor from other people? You want praises? Matuto tayong magpakumbaba. Huwag magmataas. Kasi pag ikaw nagmataas, ibabagsak ka ng Diyos. Pero pag natuto ka magpakumbaba, itataas ka ng Diyos sa panahon na dapat ka nang itaas. I hope the message is clear. Jumong, I hope the message is clear. Sa aming mga bisita, maaaring meron kayong hindi naunawaan sa aking sinabi. But one thing, na gusto ko kong maunawaan nyo. Para maunawaan nyo pong lubos yung salita ng Diyos. Tanungin mo yung sarili mo, pag ako ba namatay, tiyak kung pupunta ako sa langit, pag hindi pa po, you need to get saved tonight. Paano maliligtas? Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sumampalataya ka lang sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. No? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagsanib sa relihiyon. Hindi kayo kayang dalhin sa langit ng relihiyong ito. Walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It is only the Lord Jesus Christ, the only way to heaven. Not even our good works. Hindi kailanman yung ating mabuting gawa ang magdadala sa atin sa langit. But it is only the Lord Jesus Christ. Yan po ay biyaya lang ng Panginoon sa atin. So better believe the Lord Jesus Christ today, tonight, before it's too late. Hindi po nagkataon na kayo po nakarating dito, but ito'y niloob ng Diyos para makilala niyo po ng personal ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyo kung hindi niyo pa po siya kilala. Maaring kilala niyo siya by name, kilala niyo siya na siya ay Panginoon at tagapagligtas, pero kung hindi mo patiyak na ikaw ay ligtas, ibig sabihin wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. You need to receive Him tonight as your Lord and personal Savior. I hope the message is clear. Tayo po lahat tumayo at tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga banal salita. Thank you so much, God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa na nakapakinig sa amin sa gabing ito. Magandang salamat po sa inyong mga salita. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray, Amen. At kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon?
Let's kneel down and talk to God. Remember the two words, humility and honor. We need to understand humility before we could get honor. Let us pray. Sa pagdakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos pong pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. At yung mga anak kong lumapit sa inyo sa gabing ito ay abutin mo po, O Diyos, ang pangangailangan. Alam mo po ang kanilang nilapit, O Diyos. Maaaring pangangailangan pang spiritual, physical man, pang financial man, o material man, O Diyos. God, pagkaloob mo po ang ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak na lumapit po sa inyo sa gabing ito. Tumaasa po kami, tinugon niyo na nga po ang aming mga panalangin. Diyos, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. I hope meron tayong natutunan sa gabing ito. Amen. Alright, please, yeah. Are you still happy? Amen. Are you happy? Are you happy? Alright, ushers, please come while they are happy. Sa aming mga bisita, kami po tuwing may gawain ganito ay meron po kami palaging ginagawang offering. No? Pero wag po kayo mag-alala, kung hindi po kayo handa sa bagay na to, hindi po kayo mapapahiya kung wala kayong ilalagay sa offering envelope. But if you want to be part of this growing ministry, anumang amount ang ilalagay niyo po sa offering envelope, yan po'y pasasalamatan po namin, and rest assured, yan po'y gagamitin sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Okay, tayo po may nalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa hapon ito na pinagkaloob niyo po sa aming buhay, Ama. Salamat po sa mga salita mong naihayag, Ama. Maraming salamat po sa paggamit mo sa aming pastor na si Pastor Rick Belmonte. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng katawan at knowledge and wisdom, Ama. Kami, Ama, ito na lumalapit po sa inyo upang bigyan po kami ng mahabang pasensya, Ama, at i-manage namin ang aming galit
at ilugar ang aming sarili sa tama, Ama, o Diyos. Ngayon po, idadag po kami sa aming mga pagbibigay. Patuloy niyo pong pagpalain, Ama, ang mga makapagbibigay at gayon din po sa mga hindi makapagbibigay, Ama. Patuloy po silang hamunin upang sumali sa gawain ito, Ama. At idadalangin namin sa inyo ang aming salaping maalikom may magamit sa iyong mga malawak na gawain, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at tulungan niyo po kami, Ama, na hindi na po magkasala muli. Ito po yung samot dalangin namin sa pangalan ni Panginoong Hesus at Diyos na kapagligtas. Amen.